Boarding na tayo, boarding na. Boarding na tayo. Sa Montenegro. So, going to San Agustin lang tayo. And then from San Agustin, doon na tayo sasakay papunta ng Ojongan. Then from Ojongan, doon tayo sasakay papunta ng Boracay. Paghahalatang single. Tingnan. May bakante? Oh, asa na kaya yung katabi ko? Walang gusto ko sa akin. Kakaloka! Walang gustong tumabi sa auntie mo. Narito na nga tayo sa bayan ng San Agustin. From Romblon ako galing at malapit na tayong dumaong. Makikita nyo yan pag kayo ay dadaong dito. Signage nila sa bundok at sa loob ng port. Kung pagmamasdan natin at titingnan, ang bayan ng San Agustin ay hindi naman siya kalakihan. But overall, maganda ang bayan. Maayos naman siya. Hello everyone! This is your Auntie Grace! Kumusta na naman na kayo dyan? Well, ako okay lang ako. Yun, pinanood nyo ba? Yung biyahe ko mula Romblon pabalik ng Tablas Island, kung saan sa San Agustin yung pinakadaong ng barko. Ito ay sakay ng barko for less than an hour. Nasa San Agustin ka na. San Agustin is one of the town sa Tablas Island. Lalabas ako sa Boracay. Imbes na diretso papuntang Lucena para umuwi ng Manila, since ang plan ko ay dadaan doon sa Boracay, tayo ay mamamasyal or magbibiyahe tayo ng barko at saka bangka at saka bayland din. Marami siyang sakay-sakay. So, tanong-tanong lang, basta sabi nga, para hindi tayo maligaw, dapat kasama natin lagi si Yaya Magda o si Aling Magda. Well, may naging problema doon sa biyahe na yon, pero ends well naman. Ito na nga, from Romblon, going to San Agustin. And from San Agustin, ako ay sasakay ng van papuntang Ojongan. And from Ojongan, doon ako magmumula ng sakay papunta sa Katiklan sa pamamagitan ng to-go na barko. But unfortunately guys, pagdating sa Ojongan, walang barko ng to-go. Kasi kansilado lahat ng kanilang biyahe. Ang sabi ng pamunuan doon, or magre-resume yung kanilang biyahe, is Thursday pa. So I was there Tuesday afternoon at 3 p.m. Anong gagawin ko? Thursday is yun yung flight ko pabalik ng Manila from Boracay or from Katiklan. The best option na gagawin natin ay bibiyahe ulit tayo ng van or jeep na pangpasahero papunta ng Santa Fe. Yung pinakadulo iyon ng Tablas Island, which is malapit na yon papunta ng Katiklan or Boracay. Since yun yung last option, wala na naman ang sasakyan. Last trip nila is 1 o'clock, 3 p.m. kaming dumating doon. What will I do? I have to rent a car like van or tricycle or motor going to Santa Fe. But nagtithink ako, pagdating ko sa Santa Fe, anong gagawin ko doon? Ang bangka doon, ang first trip is 5 a.m. Ibig sabihin, matutulog pa rin ako doon. May mga foreigner na nag-aaya na sumama na daw ako sa kanila. Sa madaling sabi, hindi ako sa kanila sumama dahil sinisingil nila ako ng 1,000. Kaya ko naman siya, syempre. Pero nanghihinayan ko sa 1,000, hindi siya worth it na sumabay na ako sa kanila. Baka pagdating ko doon, maghanap ako ng tutulugan ko. Kalma-kalma lang, just in case na wala akong masakyan papuntang Santa Fe, mabalik na lang ako ng Manila. Mayroon akong mga nakausap ng mga drivers doon, tapos tinuro ako na pwede naman ako maghintay lang doon sa tambayan or sa pinagtitigilan ng mga minibus or mga van na papuntang Santa Fe early morning pagdating ng barko ng Montenegro na galing sa Batangas. So that's what I do. Nagpunta ako doon sa mga nakahinto ng mga sasakyan at ako'y nakiusap kung pwede ba akong makiupo, makihiga-higa doon sa kanilang sasakyan para lang makasabay ako sa first trip papunta ng Santa Fe. At yun na nangyari guys. Mayroon namang mabait na mga drivers doon na it's okay, you can stay with us. Tapos sasabay ka na sa amin sa first trip namin in the morning. And thank God, I survived that night. Although syempre hindi ka komportable kasi hindi naman siya accommodation. Nalibre ka lang ng accommodation. Dahil ako ay doon nakitulog sa bus or minibus. Medyo malamok pero malamig naman kasi ang simoy ng hangin malakas. Nagpasalamat talaga ako kay kuya na in-accommodate niya ako doon sa kanyang bus. Hindi naman ako nakatulog actually, pero okay na din. At least nakalipas yung magdamag and alas 12 pa lang, gising na ulit sila para mag-prepare para sa pang 2 o'clock na biyahe. And sa madaling sabi, at 2 o'clock kami ay bumiyahe na. Nakakuha na ng pasahero si kuya doon sa galing sa barko. Pagkasakay nila, kami ay dumiretso na ng Santa Fe. And since it is madaling araw, ang bilis lang. Sabi nila, 1.5 hour daw yung biyahe mula Ojongan to Santa Fe. But wala pang isang oras na doon na kami. Umalis kami ng 2:45, dumating kami sa Santa Fe ng 3:40.
5 o'clock yung first trip nung big na boat papuntang Katiklan. Nakasakay ako ng bangka papuntang Katiklan. At 7 o'clock, nasa Boracay na ako. Yes! Ang galing-galing ko. Tagumpay yung ating adventure. Diba? Ang saya-saya lang na, alam mo yun, hindi ka masyadong gumastos, natuto kang makibagay, makipagkwentuhan, makipag-usap. Yun ang the best, guys. Yun yung adventure talaga. Hindi yung mga lugar basta-basta na pupuntahan mo, but how you deal with people, paano ka makipagkaibigan, paano ka makipag-usap, and that was the best thing. Yung, alam mo yun, yung you gain friends, new friends, bagong kakilala, napakasarap sa pakiramdam nun. Experience. Salamat sa panonood nyo lagi at sa suporta sa inyong auntie. Please do follow and stay connected with me for more updated travel videos. Don't forget to smile. I'll see you next video.